Ngayon, mga kapatid ko, ay ang aking topic ngayon ay akin siyang tinaguriang Flood Making Project. Oh, Pastor, alam ko na kung saan patutungo yan. Pero don't worry, it will come negative at the onset, and yet in the long run, it would give you a positive outlook and view, even inspiration in your heart. Flood Making Project. Iba ito sa flood control project, ibang-iba. Alright? Pag sabing flood control project, alam nyo ang kwento, hanggang sa ngayon, alam ko, ang iyong isip at puso ay nagngingit-ngit pa rin, nag-aalab pa rin sa nawawalang kaban na pera ng ating bayan. At July 28, I believe, 2025, si President Marcos ay meron siyang SONA, State of the Nation Address, at kanyang binanggit ang kanyang 5,000 flood control projects. And yet, umulan, bumaha, ang mga lugar na hindi binabaha ay nagkabaha na. At doon na nagsimula ang lahat ng pagkaalam ng lahat na ang mga proyektong iyan, karamihan ay nawawala, ghost project. Kaya't sa noong August 20 ay ipinakita ng expose ni Lacson na mayroong pie scheme sa funding ng project. Kanya-kanyang kuha para dito, para doon, hanggang sa pinakamababa, kung kaya't ang pera ng ating bansa ay naglaho parang bula. Trillions, mga kapatid ko. Ang sabi naman, 1.4 trillion. Ang sabi naman, 1.7 trillion. Pero ang sabi ng Bangko Sentral, around 5 trillion na disinsanay ating isinagawa sa edukasyon, sa kalusugan, pangailangan ng housing sa ating mga kasamahan. And yet, mga kapatid ko, anong ating magagawa? Just wait and see kung mayroong mangyayari. But still, you are on monitor on that. And yet, mga minamahal ko, amidst all this crisis and even corruptions in our government, we still need to be faithful to the Lord. Amen? Huwag nating isipin ngayon ang flood control project. Ang ating isipin ay, ano yan? Flood making project. Kayo mismo ang gagawa ng baha. Gusto nyo yun? Yes or no? Ayaw nyo eh. Aking binaliktad sapagkat sa history, sa kasaysayan, ay walang nakagawa ng flood making project. Kayo lang at ako will see in the long run. Kaya't ako'y naghanda. Akala nyo ay wala akong inihanda. Okay? Alright, may cup ako dito. Akala nyo walang laman yan. Okay? At ako'y bumili ng bagong-bago ito. Sapagkat ngayon pa lang ay ipapakita ko na sa inyo kung paano gumawa ng flood making project natin. Alright? Can we help me out, Elder Judiel? Brother Bonabon? Tigisa tayo. Tigisa tayo. Kompleto ako. May tubig pa tayo, mga kapatid ko. Oops. Yan. Sapagkat tingin nyo ba, mga minamahal ko, sa gaytong tubig ba tayo makakaroon ng baha sa lugar na ito? Yes or no? Ha? Sure kayo? Ating susubukan. Tigisa tayo ng ating dropper. Kuha tayo. Ating ipatak sa halaman ni Kuya Frank. Alright. Ang isang patak nito, nakita ko, 0.05 ml. Isang patak. 0.05 ml. Subukan nyo dito sa halaman. Huwag dyan sa aking tatayuan. Okay. Subukan natin. Isang patak. Isang patak. Isang patak. Alright. Malapit na bang bumaha? Yes or no? Ating bigyan pa, Elder Jadel. Ating bahayin ng lugar na ito. Aba, sino gustong sumama? Okay, 0.05 ml. It will take you like 20,000 patak na ito para maging 1 litro. Oh, kaya ba natin ito? Or soko na tayo? Mga kapatid ko, sige. Habang kayo nagpapatak dyan, patak lang kayo, ubusin nyo ito. Kasi yun ang ating pangako. Kung di natin yan mapabahat dito, ay di tayo titigil. Sige, diretso tayo.
Mga kapatid ko, ang patak na yan ay 0.05 ml. And yet, kung may situation tayo na bawat patak ay 1 minuto. Isang patak, 1 minuto. At bawat minuto ay nagdodoble. Kaya kung 1 minute, 2 minutes, 2 na. Yung 2 magiging 4. Yung 4 magiging 8. Yung 8 magiging 16. Yung 16 magiging 32. Yung 32 magiging, wag na, baka tayo magkubusan ng mathematics. Alright? Pero mga kapatid ko, aking chinek ang ating PDC member natin, di ko nabibigyan ng pangalan sapagkat baka siya nagkamali. Anyeta, ito ang kanyang estimation. Ang ating church, isipin ninyo na ito ay isang Loctite, watertight, isang malaking swimming pool ang ating church. Ang kanyang width, 18 meters approximately. Ang kanyang length, 20 meters, height depth, 8 meters. Madaling computin iyan sa area, volume, length, times width, times height. Kaya, 2,880 at ating convert iyan, cubic meters. Ang ibig sabihin ng ating church, mga kapatid ko, ay parang isang malaking swimming pool with 2,880 cubic meters. At ang kanyang floor plan, ang floor lamang, ito ay 360 square meters ang kanyang flooring, mga kapatid ko. So, yan ang ating babahain. Dito ang ating church. Tig-isang patak, bawat minuto. Ang tanong ko sa inyo, magkakaroon ba ng baha sa church kung itong ating gagawin? Yes or no? Malabo, ano? And yet, mga minamahal ko, kung ating gamitan ng compounding effect, or shall we say yung exponential growth, na ang isa magiging 2, ang 2 magiging 4, then 8, then 16, then so forth and so on. Alam niyo mga kapatid, aking kinumpute, ito ang mangyayari sa ating church kapag atin siyang ginamitan ng compounding law effects. Ito ang mangyayari. Alright? Sa loob ng 27 minutes na kami nagpapatak-patak dito, meron na tayong 1 pulgada na baha, 1 inch pa lang. 27 minutes, Kuya Benji, 1 inch na baha. Okay? And yet, with that compounding effect, 29 minutes rather, ay meron na tayong 3 inches deep. 29 minutes with just only 2 minutes ang sumunod lamang. And yet, pagdating ng 1 foot deep, nasa binti na ninyo without compounding effect, 31 minutes, yan ay nasa binti na ninyo without compounding effect. At mga kapatid ko, pagdating ng 34 minutes, just 3 minutes after that, 4 feet deep na, yung mga medyo maliliit sa inyo, magtago-tago sapagkat babaha na dito, yung 4 feet deep na yan, 34 minutes, pagdating ng 34 minutes, tumakbo ka na sapagkat 6 feet deep na yan, 35 minutes, and for 1 minute alone, filled to the brim, to the top, 36 minutes, puno na ang ating iglesia ng tubig. Iyan ang power ng compounding effect. Kung ang isa, naging 2, naging 4, in exponential growth through multiplication. What if ang isa, naging 3? Then yung 3, nagkaroon pa ng 3. And the growth is indeed exponential. Ano ang ibig kong sabihin dito? Posible ang sabi ng ating Panginoon that He would saturate this whole world with His knowledge, with His glory. Habakkuk chapter 2, Isaiah chapter 1, that the glory of the Lord will fill this earth with the knowledge. Like the sea covers the earth, ang sabi dito. Sa Biblia, ang tanong ko sa inyo, saan ang pinakamatubig sa Biblia aside sa Noah's flood sa Genesis? Saan? Sa libro sa Biblia. Saan ang pinakamatubig? Aside sa Genesis, Noah's flood. Pinakamatubig. Sa Psalms, of course, ang daming chapters yan, pero exempted ang Psalms at Genesis. Anong libro pa ang pinakamatubig sa Biblia? Water. Water everywhere. Sang book, I'd like to propose, mga kapatid ko,
Ito ay ang aklat ng Isaiah. Chinek ko ang aklat ng Isaiah, aking sinort out ang mga tekstong iyan. Ang sabi dito, Isaiah 35:6-7, sabi niyan, sapagkat ang mga tubig ay lilitaw sa ilang, at ang mga ilog sa kaparangan, ang naglalagablab na buhangin ay magiging isang lawa, at ang tuyong lupa ay mga bukal ng tubig. Hindi ba baha iyan sa lahat ng dako? At ang sabi ng Isaiah, chapter 41, verse 18, aking bubuksan ang mga ilog sa ibabaw ng mga bundok, pati tuktok ng bundok may ilog, baha din. At mga bukal sa gitna ng mga lambak, aking gagawin ang ilang na isang lawa ng tubig, at ang tuyong lupa na mga bukal ng tubig. So water everywhere, mga kapatid ko, ang Diyos ang gagawa. Hindi ng kalamidad, hindi ng trahedya, hindi ng paggawa ng gobyerno, ang Diyos lang ang gagawa niyan, mga kapatid ko, at it has reached its pinnacle, its very apex, its main point. In the book of Isaiah chapter 43, ito na ang kanyang main point na gustong ibigay ng Panginoon, tubig pa rin. Ng kanyang ika, narito, ako'y gagawa ng bagong bagay. Isang bagay na invention ko lamang, it is as if God is saying that, ako lang ang may gawa nito. Sino bang pwedeng makagawa ng baha? Kayo ba makagawa ng ulan, ng tubig? Hindi. Ang Diyos lamang, ang sabi niya, behold, I will do a new thing. Isaiah 43:18-22, ating basahin sama-sama ang malaking bahang ito. Huwag ninyong, ready, let's read together, go. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o bulayin man ang mga bagay ng una. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay, ngayon yaoy lalabas. Hindi ba ganinyo malalaman yaon? Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Pararangalan ako ng mga hayop sa parang, ng mga tsakal at ng mga abestros, sapagkat ako'y nagbibigay ng tubig sa lupaing masukal at ng mga iilog sa ilang, upang painumin ang aking bayan na aking pinili, ang bayan na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang maihayag ang aking kapurihan, sabi ng Panginoon. Mga minamahal ko, nakita ninyo dito ang kalooban ng Diyos, gagawa ng bagong bagay. Lahat ay baha sa bundok, baha sa lambak, sa kapatagan, sa buong palibot, pati sa naglalagablab na ilang disyerto ay baha lahat. Siya ang ating flood maker. At gusto rin niya na kayo ay maging kanyang contractor. Gusto nyo? Yes or no? Ayaw ninyo. Ayaw niya maging contractor ng Diyos. Spiritual contractor, okay lang? Yes, of course. Flood maker project ng Diyos, siya ang gagawa ng malaking baha, mga kapatid ko. Ano ang konteksto nito? Sa aklat ng Isaiah. Diyan yung makikita dyan na ang Israel, nung time na iyan, they are being captive in the kingdom of Babylon, the superpowered nation during that time. At doon sa Babylon, they stayed there for 70 years, 586 BCE hanggang 538 BCE. Yan ang kanilang captivity moments na yan sa may Isaiah. At ang Babylon nung time na yon, mga kapatid ko, they are oppressing the Israelites. They are being surrounded by polytheistic, idolatrous nation that are influencing every single Israel during that time. Iyan ang konteksto niyan, mga kapatid ko. And yet, ang Panginoon, nagbigay siya ng isang nagpapanariwa, nagpapanauli, nagpapalakas na pangako sa bawat isa sa kanila. Ako'y gagawa ng ilog, ng tubig, ng lawa, baha everywhere. Ang sabi ng Panginoon, I will do a new thing. Ang kanyang ika, kalimutan mo na ang nangyari doon sa Red Sea, nung ang Israel ay tumawid doon sa magkabilang pader na tubig sa dagat na iyon. Kalimutan mo na yun ang kanyang ika ng Panginoon. Na parang sinasabi na, wala pa iyan sa aking gagawin. Para sa inyo at ako, wala pa iyan. Kung ang Diyos, mga kapatid ko, over 1,000 prophecies sa Biblia, over 1,000 prophecies ay natupad ayon sa kanyang letra, hindi ba niya gagawin ang bagay na ito sa atin ngayon, sa huling panahon? Na magkakaroon ng baha, of course, at the onset I'd like to say, na itong bahang ito,
it talks about spiritual flood. Water, spiritual water. Ang gagawin ng Panginoon. Aking chinek ang mga komentary just for you to have a taste and a touch, a feeling sa mga saitang ito from Bible scholars' point of view. Halimbawa, si John Hill's Exposition of the Bible, commentary on Isaiah 43. Nung binanggit yung word na narito, ako'y gagawa ng bagong bagay, na ang kanyang ika ay a wonderful, full of wonder, and unheard of thing, and therefore introduced with a behold as a note of admiration. Narito. It is an admiration ang kanyang ika. Na yan ay katulad iyan ng paglalang ng buong sanlibutan na lahat ay bago. Yun ang gagawing muli ng ating Diyos. Walang luma, walang reinvented, repainted, refurbished. Walang ganoon. Bago daw ang kanyang gagawin. Forget the past. Forget the past. Ang ika pa ni John Hill's exposition niya sa Isaiah 43. Yung word na, I will even make a way in the wilderness. It simply means that, a way in the Gentile world. Isang pakipag-ugnayan sa mga hintil, sa mga hindi mananampalataya. Nung binanggit diyan, ang rivers in the desert, ayon kay John Hill's exposition, ang ika niya ay, it compared to rivers for their abundance and for the comforting, reviving, and fructifying nature. Sa mga taga-probinsya sa inyo, alam nyo ang sinasabi ko about sa tubig na yan, sa mga ilog, ang sayang magtampisaw sa mga ilog. No, ako'y bata sa probinsya ng Pangasinan, doon sa aming palayan, at mayroong imbornal doon, tagos ang tubig doon sa kabilang palayan, doon kami naliligo, kahit may mga kuhol, mga palaka, at matutubi, at mga gagamba. Ang sarap maligo, mga kapatid ko. Very refreshing, restoring, enlivening, ang maligo sa tubig. Ayaw ba ng tubig, mga minamahal ko? Ang problema lang sa baha ay marumi. Ang problema lang sa baha ay nakakapinsala ng ating mga kasangkapan at ng ating kalikasan. Ang problema lang sa baha ay ito ay nakamamatay. Pero ang Diyos, mga kapatid ko, ang gusto niyang basa sa atin dito ay yung baha na malinis, malakristal, isang baha na magbibigay ng kalakasan, inspirasyon, pagpapanauli sa bawat isa. Ayaw natin ang ganong baha na bigay ng ating Diyos, mga minamahal ko. At ang binanggit pa ni Jamison Fausset, Brown Bible Commentary, yung word na new, it means wonderful character, ang kanyang ika. Yung word na spring forth, sisibol, it simply means that it's like a germinating herb or seed. Na ang kanyang pagsibol ay unti-unti, pero siguradong mangyayari, it would spring forth, ang sabi diyan, yung word na away, often stands for the true religion. Daan, true religion. Yung word na wilderness diyan nating binanggit kanina, Isaiah 43. Just as Israel in the wilderness, between the Red Sea and Canaan, was guided and supplied with water by Jehovah, not merely one river shall goes out of the rock, but many, which shall refresh not the bodies as formerly, but the souls of the thirsty. I like that. Kailan kaya mangyayari ang bahang ito na binamagit ng ating Panginoon? Nakita ninyo kanina, parang talagang no posible, imposible, na sa pamamagitan ko ay mabaha ang baisa. Ang sabihin ninyo ay, salamat naman. Okay? And yet, ang binabanggit ng Panginoon dito ay kakaibang baha, at ito ay niliwanag ni Jesus Christ as clear as crystal, as clear as the noonday sun. Ano ang bagay na binabanggit ni Jesus Christ? Yan. Atin nakita dyan yung mga adjectives and praises, pero ako'y interesante doon mismo sa tubig. Ilog, lawa, dagat, lahat ay tubig iyan. Ano yung tubig na iyon? Ano ang tubig na iyon? Si Jesus Christ, andoon siya. Dumating na siya. John chapter 7, verse 37. Ito'y kapistahan ng tabernakulo. Ang konteksto po ito, mga kapatid ko, ay handa nang patayin si Jesus na Masaduseyo at Pariseo. Sumigaw na nagsasabi, kung ang sino mang tao'y nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at uminom.
tubig. Verse 38, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinabi ng kasulatan, ay mula ibibigay daw niya ang tubig na yun o sa kasulatan, aagos mula sa inyo, sa akin mga kapatid ko. Kaya nga siguro maganda, tig-isa tayo ng dropper para ating mapuno itong buong baisa. Ang tanong dito, ano ang kayang tinutukoy na tubig na iyan? Oh, again, clear as the noonday sun. Verse 39, ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga magsisisampalataya sa Kanya. O mga minamahal ko, Holy Spirit. Ang ating kalaban ngayon ay mga problema, trahedya, stress, at mental health ang ating malaking problema ngayon. Sapagkat lindol dito, korupsyon dito, immoralidad dito, o lahat na nagsalimbayan na pati ang bagyo at mga lindol. Anong ibig kong sabihin dito? Anong aking ipipreach sa inyo? Kung paano ang makapag-prepare sa lindol? Kung paano tanggal ng baha sa inyong mga bahay, mga kapatid ko, I'd like to make it a point directly, the main key, the main answer, or the only answer should I say, ng ating kailangan sa ating buhay ay ang banal na Espiritu. Yun ang ating kailangan. Kayamanan, kahirapan, lindol, tagutom, lahat ng iyan, 24 verse 8, pasimula pa lamang iyan ng kahirapang darating. Pasimula pa lamang. Ano ang ibig kong sabihin? But if you have this river of life that Christ offers to each one, ang Espiritu, ang sabi diyan, mula sa loob niya ay agos ang mga ilog ng tubig na buhay. John chapter 4, ano si Jesus Christ? Ano ng Samaritan woman? Siya ay dumaan doon ng direkta papunta sa Judah upang kanyang makita ang Samaritan woman na iyan. At ang sabi ni Jesus Christ, ako'y nauuhaw, bigyan mo ako. Ang sabi ng Samaritan woman, hindi kita pwedeng bigyan sabi ikaw ay Hudyo. Ang sabi ni Jesus, yung tubig na aking ibibigay sa iyo, kailanman hindi ka na mauuhaw. Ang sagot ng Samaritana, bigyan mo ako niyan. At ang sagot ni Jesus Christ, ang tubig na ito ay agos mula sa iyo, maging sa buhay na walang hanggan. I believe ito ang gustong naisin ng Diyos sa atin. Magkaroon tayo ng hint sa napakalaking proyekto na gagawin ng Diyos sa sanlibutan para sa kanyang bayan at sa buong sangkatauhan, mga kapatid ko. And going back sa aklat ng Isaiah, just to nail the main point at wala ng confusions, perplexities sa bagay na ito, going back to Isaiah, si Isaiah ay nilinaw niya ang bagay na yan, chapter 44 verse 3. Sapagkat ibubuhos ko ng tubig siya na uhaw at ng mabukal ang tuyong lupa. Aking ibubuhos ang aking Espiritu sa iyong lahi at ang aking pagpapala sa iyong suwi. Lahat kayo, pati mga anak mo, ibubuhos ko ang baha ng Espiritu. 32 verse 15. Hanggang sa mabuhos sa atin ang Espiritu na mula sa itaas at ang ilang ay maging mabungang bukid at ang mabungang bukid ay mabilang na pinakagubat. Simple lamang naman po ang pagtatanim. Kung ang iyong tinanim ay mayroong sapat na tubig, ng tubig ay puno ng mineral, automatic iyan. It will bring more fruits at its right season. Magiging mabunga. Isaiah 1:12 verse 3, kaya't kayo'y iigib ng tubig na may kagalakan sa mga balon ng kaligtasan, well of life. Cistern of life ang sabi diyan. Ang gandang mga termino dito. Gusto ko iyan sa mundong ito na puno ng crisis at ng stress. What I need is that comforting, refreshing, indwelling presence of the Holy Spirit in my heart and in my mind. Sapat ang sabi ni Ms. White, if you have the Holy Spirit, you have everything that heaven could offer. Okay? Kaya dito mga kapatid ko, huwag tayong pakakasigurado sapagkat kung gusto ng Diyos na magkaroon ng baha ng pagpapala sa atin, Satan will not want us to claim that without a fight, without a struggle. Kaya nga, on the right corner, the living water that comes from the Holy Spirit. On the left corner,
ando ng fire of deception. Fire of deception or strange fire iyan. Yan ba'y mababanggit sa Biblia? Naturalmente. Apocalypse chapter 13, 11 to 14. Andyan na ngayon ang sasansala sa pagpapala ng ating Panginoon, maging keen ang iyong understanding sa mga hulang ito. Aking babanggitin ito parang prophetic study 101 ito. Ang sabi diyan, 13 verse 11 to 14 ng Apokalipsis. At nakita ko ang isa pang halimaw. Pangalawa na, 13 verse 1 at 2, andun yung unang halimaw. Sa ating propesya, yan ang the power of Rome. Power of Rome, halimaw, kaharian. I have found around 27 characteristics, specification ng first beast ay Rome. Okay, we don't have luxury of time to study that. Na lumilitaw mula sa lupa. May dalawang sungay ito na tulad ng mga sungay ng isang batang tupa, ngunit nagsalita ito na parang dragon. Oh, second beast, lamb-like beast, ito yung pangalawang hayop. Alam nating lahat iyan, just to review, meron siyang dalawang sungay. It talks about its religious freedom at yung kanyang civil rights, which is good for all mankind. And yet, ang kanyang legislative power, he talks like a dragon. Verse 12, ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan ng unang halimaw, may koneksyon na di natin nakikita, upang ipatupad ang kagustuhan nito. At lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw. Oh, be very careful. Ang chapter 13, loaded iyan ng terminong pagsamba, 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 pagsamba. 5 times binanggit iyan. 5 times. Doon pa lang sa nasa verse around 14 hanggang 18, andun ang mark of the beast, andun ang Antikristo na may 666. Ang issue ay pagsamba, pagsamba. 5 times mga kapatid ko. Anong ibig kong sabihin dito? It is clear to us that the fire of deception comes in the form of worship. Okay? Continue on. Ang sabi diyan, na nagkaroon ng sugat na nakamamatay, ngunit gumaling na ang unang halimaw. That is from 5:3 to 1798. If your prophetic perspective is still active, kahanga-hanga ang mga kababalaghang ginawa ng pangalawang halimaw, the second beast. At walang iba ang second beast na yan, kundi ang America, United States sa ating prophetic insight. From the Bible and its specifications, and from Mrs. White, maliwanag ang bagay na yan. US ang pangalawang halimaw. And yet, ano ang kanyang gagawin upang kontrahin ang baha ng pagpapala na ibibigay ng Diyos sa inyo at sa akin? Ang sabi diyan, nagpaulan siya ng apoy mula sa langit. That is the strange fire, deceptive fire. At ito'y nasaksihan ng mga tao, nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga kababalaghang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw, na hikayat niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak ngunit nabuhay. Yung larawan na iyon, ang ibig sabihin, yung imahe ng unang halimaw. Ano ang imahe ng unang halimaw? Ang kanyang form of government ay the unity of church and state, na ang iglesia ang nagtatakda, ang nangasiwa sa lahat ng gawain, aktibidades, social, moral, even judicial ng Estado, Church and State United. At iyon din daw ang gagawin ng pangalawang halimaw, sapagkat ang kanyang pinakapunto de vista ay pagsamba. Oops. There are lots of things to study in those texts alone. And yet, let's continue on. Ang sabi ni Mrs. White dito, nakahula na 160 plus years na binanggit iyan, na ang Adventist ay parang, pagod na ako dyan. Ayaw ko nang marinig iyan. Di ko alam kung matutupad iyan. At maraming ngayong mga grupo at mga movement na hindi naniniwala sa bagay na ito. And yet, I'd like to repeat it once again, just to refresh our memory and inspire us the more. Ang sabi ni Ms. White sa Maranatha, June 20, ang sabi niyan, Testimonies for the Church, Volume 5, when Protestants will throw their whole influence and strength on the side of the papacy by a national act enforcing the false Sabbath, andyan ang twofold union. At ang kanilang pinaka-objektibo, enforcing the false Sabbath, ang sabi diyan.
Then, ang sabi ni Ms. White, the dignitaries of church and state will unite to bribe, persuade, or compel all classes to honor the Sunday. May mga suhol na ibibigay. Tayo ay pipilitin. Tayo ay bibigyan ng mga magandang panalita para ating parangalan ang linggong iyan. To secure public favor, will yield to the popular demand for a law enforcing Sunday observance. It would become a popular demand. Okay? Yan ang maliwanag pong binanggit ni Ms. White. At alam niyo mga kapatid ko, ang mga bagay na ito sa akin lamang. Sa akin lang ito. Sa akin lang ito. Atin ang nakikita ang lahat ng ito, ang katuparan na lahat ng ito sa ating panahon ngayon. Isang napakalaking movement sa Amerika ngayon. I'd like to propose, kindly check that out, ang tinatawag nilang Christian nationalism. Ito ay conglomeration ng maraming mga iglesia, mga conservative churches. Sila ngayon ang malakas ang boses sa ating panahon ngayon. Christian nationalism ang tawag nila dyan. Nasa ibang katawagan nila, andyan ang kanilang New Apostolic Reformation. Hindi ito puncho-punchong movement, mga kapatid ko. Ito ang gumagawa ngayon sa pinakamakapangyarihan, pinakamaimpluwensya na bansa sa ating kapanahunan. Christian nationalism. Ano ang Christian nationalism? Ang sabi diyan, an ideology that seeks to fuse Christian religion, especially its public expression or influence with national identity, law, culture, or government. It simply means that magmamando ang relihiyon sa kanilang batas, sa kanilang estado, sa kanilang gobyerno, mga kapatid ko. Christian nationalism ang tawag diyan. Okay? At the same time, it was founded in early colonial America, became more defined during the Cold War era, yung distinction ng Russia, atheistic, yung distinction ng Amerika, Christian nationalism, diyan na unti-unting nahuhulmahan ang malaking movement sa Amerikang iyan. Actually, sa research, 29 to 30% of Americans qualify as either adherents or sympathizers of Christian nationalism. It simply means na almost one-third. Ang lahat sa buong Amerika ay kabahagi ng Christian nationalism. Halimbawa, ang mga white evangelical Protestants, ang daming denominations iyan na under ng evangelicals. Around 70 iyan ng mga ibang relihiyon under ng evangelicals, 66% of them, 66%. Sa lahat ng population sa Amerika, they are adherents of Christian nationalism. Hispanic Protestants, 55%. Latter-day Saints, 38%. Black Protestants, 44%. 29 to 30%, almost one-third ng buong Amerikano ay naniniwala, sympathizer ng Christian nationalism. They want the church to take over all the aspects of the government. Yan ang kanilang gusto ngayon. Inyong i-check ang CNN, ang CBN, ang Fox News, ang lahat ng news sa Amerika, ABCD hanggang Z yan. Andoon ang kanilang mga outlet. They have this concerted effort to suggest that Christian virtues and even its tenets should overtake the whole government of US. Kung yung makikita dyan, ano ang kalang core tenet? Is the belief that there is no separation of church and state in the Constitution. Walang separation dapat ang kalang ika. Mga kapatid ko, sounds like Revelation chapter 13. Siyang magmamando ng pagsamba. Sa kanyang legislative power, yan ang kanyang gagawin. At ang kanyang gustong burahin, mga minamahal ko, ay ang First Amendment's Establishment Clause ng Article 6 Clause against religious test for office. Nasing liwanag ng katanghaliang tapat na ginaya ng maraming mga bansa that the Congress shall pass no law respecting an establishment of religion or the free exercise thereof. Na ang ibig sabihin, ang gobyerno, hindi dapat siyang kumiling sa isang relihiyon. At hindi niya dapat niya pigilan ang mga gawaing pangrelihiyon. Sapagkat sa First Amendment na yan, mga kapatid ko, sa 10 Commandments na yan, from 1, 2, 3, 4, hindi kailangang iyan na galawin ng Estado. Ang unang utos. Pangalawa, pangatlo, hanggang sa Sabat, hindi pwedeng galawin iyan sa konstitusyon. Pero ang pwede mo lang galawin
ay ang number 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pagdating na sa mga pagnanakaw, pangalunya, pagpatay, at lahat ng mga civil rights, yan ang pwedeng galawin ng Constitution, but it is embedded there. Huwag mong galawin iyan. Yung 1 to 4, sa First Amendment, Congress shall pass no law respecting an establishment of religion and or the free exercise thereof. Huwag mong galawin iyan. And yet, mga kapatid ko, iyan ang matunog sa ating panahon ngayon. Yan ang core tenet ng Christian nationalism. Okay? Core. Christian nationalists favor dominionism. Yan ang kanilang pinaka-termino sa Amerika ngayon, dominionism. Nang ibig sabihin, yung word na dominion. They will take charge. They will rule the nation. If you're not with us, then you are against us. At ang kanilang tawag dito, mga termino na yung word na 7 mountains. Ano ang 7 mountains of government? Na kanilang pinaka-strategic planning nila that they will take over the 7 mountains of the government, which are, first, religion. Second, education. Third, media, arts, entertainment, family, and business. 7 iyan. Mga kapatid ko, yan ang naisin nila. Kaya't huwag kayong magtaka kung bakit sa buong mundo ang mga evangelicals at Protestant denominations, especially evangelicals, sila ay highly favored sa ibang mga bansa, pati sa Muslim countries. Ako nakapunta ng Kuwait, nakita ko, kapag tinanong ka, anong relihiyon mo? Ang sabihin mo, kaya po yung mga evangelical. Bakit? Evangelical ang pasok doon, hindi anumang relihiyon. South Korea, ako nakapunta. Huwag mong sabing Seventh-day Adventist ka. Okay? Sapagkat bawal ang mga bagay na iyan. Ang sabihin mo ay, under po kami ng evangelical. Bakit? Sila ang pasok sa United Nations. Yun ang pinayagan. Upang ang mga bansa ay alam nila kung paano kontrolin ang Kristyanismo sa kanilang mga bansa. Again, mga kapatid ko, that is worldwide. Taiwan, ganun din. Ang daming Adventist sa Taiwan. And yet, pagdating mo doon, pwede mong sabing Seventh-day Adventist, total popular naman. And yet again, evangelical ang pinakamatunog, high-sounding in the religious realm sa buong mundo ngayon. Because of this dominionism, they want to take over these 7 mountains na binabanggit dito. At andyan ang kanilang exclusionary nature. It simply means that Christian nationalism is often associated with opposition to immigrants and to racial, religious, and sexual minorities. Di ba iyan ang ginagawa ni Trump ngayon sa panahon niya? Opposition sa immigrants, racial, religious, sexual minorities. If you are not with us, you are against us. Kung ayaw mo ng aming pamahala, umalis ka dito. Okay? Yan ang kanilang exclusionary nature. More so, needless to say, na meron silang black voting. Nang ibig sabihin, kung sinong iboboto nila, Republican dapat iyan. Dapat niyang i-pursue ang mga bagay na ito na kailang ma-estratehiya at core tenet na ito, mga kapatid ko. Ating nakikita ngayon sa ating panahon, check all the news medias, agencies, YouTube, Google, AI, i-check ninyo mga kapatid ko. The U.S. is being flooded with Christian nationalist ideologies. At aking chinek, niresearch ko ang mga bagay-bagay na ito. Totoo nga ba ng mga ahensya ng U.S. ay andyan ang color ng Christian nationalism? Or shall we say, New Apostolic Reformation? Andyan lahat yan. Appointments in government. Some Christian nationalists have been appointed to key advisory or faith popular advocacy roles leading to concerns about bias and separation of churches and state. They are appointed in government. Religious Liberty Commission, hawak nila iyan in Trump's executive order. Curriculum and education policies, pati sa edukasyon, sila ang namahala dyan, appointed by Trump. Shaping law, policy on social issues, pati sa kanilang judiciary system, marami dyan ang mga judges nila na mga Christian nationalists sa mismong Supreme Court nila. At the same time, mga kapatid ko, judicial appointments, makita nyo dyan ang mga Christian nationalists, at media networks,
Fox News, Christian Broadcasting Network, CBN, CNN, lahat ng may N ay andun ang kulay ng Christian nationalist. Kaya sabi niya, Pastor, ay saan ba humuhugot sila ng bagay na iyan? Bakit may mga ganyan silang mga plano? Mga minamahal ko, ito ay hindi to conspiracy, it's all in the book. Hindi to isang theory, it's all written on the walls. In just a few scribble of Trump's signature, at nakikita ang lahat ng kanyang ginagawa sa US. Naka-live naman ang lahat. Nasa YouTube, Google, mga news agencies na iyan, pinahintulutan ng Panginoon nating makita ang lahat ng ito sapagkat gusto niya that we can decide with informed decision kung saan nga ba tayo, sa Diyos or sa kaaway, sa tamang pagsamba or sa maling pagsamba, sa biyaya ng banal na espiritu or ang pakana ng kaaway, which is deception. Inyong tingnan ito. The Trump Administration Playbook Project 2025. Have you heard of Project 2025? Kapag binanggit ang Project 2025, yan ang kanilang pinaka-playbook. Pag sinabing playbook, yan ang kanilang strategies, rules, regulations, and guidelines on how they could disseminate and execute their agenda. That's their playbook. Sa school, sa business, sa sports, sa government, meron silang pinaka-playbook. Nang ibig sabihin ay, yan ang kanilang mga estratehiya. At ang bagay na iyan, as early as 2022, andun si Kevin Roberts, naging presidente ng Project 2025 under Heritage Foundation, a conservative institution iyan. Yan ang pinaka-think tank ng paggawa ng Project 2025 with over 1,000 pages iyan. Na pahina ng Project 2025, over 1,000 pages. Chinek ko, pero di ko binasa lahat. Yung gusto ko lang basahin. Hindi ko manawahan lahat. And yet, mga kapatid, diyan yung makikita kung ano ngayon ang nangyaring development at gagawin pa sa Trump's administration sapagkat ayon sa kanilang playbook, dapat sa first day ng Trump administration ay mangyayari na ito. At totoo nga, in just 90 days of Trump's administration, around 100 executive orders na ang kanyang ginawa in just 90 days of his administration. At within just 90 days, executive orders also. Along with that, about 400 na ang kanyang mga pinirmahan. Actually, dyan yung makikita dyan sa Google, hindi sikreto. Andyan lahat iyan. Ibinibigay sa atin ng Diyos, walang hiwaga dito. Walang hocus-pocus, hanky-panky, monkey business dito. It's all in our very eyes. Just like the nose in our face, it's all there, but we don't recognize it. Okay? Inyong i-check. Project 2025, andito ang kailang tracker. Project 2025 tracker, ang dami yan sa Google. Tinitrace nila yan in real time. Na-check ko kanina, ng madaling araw, 1,190 days, 23 hours, 46 minutes, 17 seconds. Ito ang Project 2025. Ang na-accomplish na ni Trump sa kanilang playbook, Project 2025, ay 48% na accomplished na. Done. Yan ang direksyon ng kanyang administration, mga kapatid ko. Done na yan, 48%. Kung inyong i-check dyan, itong mga progress nila sa USAID, CFTC, CPB, White House, Department of State, andyan ang kanyang porsyento, 100%, 100%, 100%, 90%, 80%. Almost done na lahat yan, mga kapatid ko. At andyan pa ang kanyang mga iba't ibang departments at mga form of, pangasiwa sa kanilang government. Andun lahat ng percentage na yan, mga kapatid ko. Sa tingin ninyo, hindi niya sinusundan ang Project 2025? Kung ang almost 1,000 pages na yan ay andito pero almost done na yan, 40% done na. Sa tingin nyo ay hocus-pocus lang at aksidente lamang ang kanyang pamahala sa US? The most powerful nation in this world? Hindi. Meron siyang pinaka-direksyon, meron siyang pinaka-compass, moral at religious compass. Actually, ang pinaka-book ng kanyang supporters ay mga white evangelicals. Kung kaya't diyan siya nanalo sa kanyang pangangandidato at of course, pagdating sa politics, utang na loob. Ibalik mo kung tinulungan ka.
Anong gusto nila? Sayawan mo lang, ibigay mo lang sa kanila ang kanilang hilig para hindi ka maligalig. Kung gusto mong makuha pa rin sa pwesto, pagbigyan mo sila. Yan ang nangyari din sa ating graft and corruption. Trillions upon trillions ang nawala sa atin sapagkat mga padrina na iyan na kailang ginagawa, utang na loob diyan at lahat na sila, ubos ang trillions na pera ng ating bansa. O mga kapatid ko, andyan lahat ang bagay na iyan. Ito ang ilan pa na hindi pa naumpisahan. Okay? Kaya nga dito mga minamahal ko ay anong ibig sabihin nito sa atin? Patungo sila sa direksyon na iyon whether you like it or yes. Actually, aking chinek dyan, the Trump Administration Playbook Project 2025, yung mga main key authors, mga think tank ng Heritage Foundation in formulating Project 2025 ay nakaupo na ng maigi sa Trump administration. Hindi ako namamatang, hindi ako nagagalit. I just would like you to be informed so that in your mind and in your heart, you have your informed decision on how you will live your life in these last days and no one would be deceived. Okay? O halimbawa, itong si Russell Vought, siya ang co-authors, architect of Project 2025. Para yung graduation, tan-tan, tarararan, Russell, the head office of management and budget. Tan-tan, tarararan, Tom Homan, siya ang gumawa ng policy handbook ng Project 2025. Siya ngayon ang appointed border czar under Trump overseeing border security, deportation, policy, etc. Tan-tan, tarararan, tarararan, taran, tan-taran, taran. He authored the FCC chapter in Project 2025, si Brendan Carr, ngayon, appointed by Trump to head the Federal Communications Commission, mga malaking departamento yan mga kapatid ko. Tan-tan. John Ratcliffe, contributor in intelligence, is slated for CIA director na siya ngayon. Tan-tan. Stephen Miller, a long-time policy advisor and contributor, is named Deputy Chief of Staff ngayon sa Trump's administration. Ano ang ginagawa ng mga religious people na ito sa Trump's administration? Sa first administration ni Trump, when he was elected before, over 140 na mga tao na konektado sa Project 2025 ay kanyang inilukluk na. Pero ngayon ay mas dumami sila and they are now holding key departments in Trump's administration. And what will you expect? What will you expect? Of course, we will expect the realization and accomplishment of Project 2025 playbook which they authored upon themselves. Ay, Pastor, ano ngayon ang correction ko dyan? Okay naman na sila yung magsama-sama, evangelicals, kaibigan natin sila, yes, kaibigan natin sila. Mga Christian din sila, yes. And yet, embedded in that Project 2025 is this very subtle way on how they could persecute minorities just like us. All the issues around Project 2025, its mandates and all its strategies, it will boil down to one thing, and that is persecution of the faithful Sabbath keepers. I'd like to prove that. Okay? Halimbawa, Section 3.99 Project 2025. Anong nakalagay dyan? Dapat magkaroon ng Sabbath as a day of rest. A shared day off makes it possible for families and communities to enjoy time off together. Sounds good. Sounds good, mga kapatid ko. And yet, ang sabi dito, okay, again in Project 2025, Congress shall encourage communal rest by amending the Fair Labor Standard Act. Magkaroon ng communal rest. Tayong lahat, di ba, napakaganda? Family, holiday, and yet, to require that workers be paid the time and a half for hours worked on the Sabbath. Oh, so far, so good. Bakit? Kapag ikaw may Sabbath day of rest, ay ang iyong employer obligado na bigyan ka ng sahod. Oh, bribery, persuasive actions, nandiyan yan sa kanilang pages diyan. Okay? That they would default to Sunday. Oh, that's it.
Yun ang tumbok niya. Ito default on Sunday. Gusto mo ng family day? Gusto mong mayroon kang tiyatanggap na pera, sahod mo sa Sunday upang magsamba ka? Okay? Ang Sabbath ding binabanggit nila ay Sunday ang default rest niyan. Okay? And yet, may kunting caveats dyan. May caveats. Ano yan? Kayo maging matalas dito. Except for employers with a sincere religious observance of a Sabbath obligation at a different time, ang sabi diyan. Friday sundown to Saturday sundown, the obligation would transfer to that period instead. Uy, iyan tayo. Friday sundown, Saturday sundown, yan ang ating Sabbath. And yet, inyong unawaing maigi yan. Inisip nila iyan. Inisip na maigi yan. Doon pa sa first base, alam nila kung paano ang control diyan. Bakit? Ang sabi niya ay, except for employers. Hindi employee. Anong ibig sabihin? Maliban lamang na ang may-ari ng business ay mga Adventista. Ang may-ari ng business ay mga Hudyo, pwede silang pagbigyan. Pero kung employee ka lang, you would be sucked in to the whirlpool of Sunday worship. Kung employee ka lang, you will be put down into the whirlwind of their power and influence, mga kapatid ko, Fair Labor Standard Act, ang sabi diyan. Inyo ba nakikita ang ating panahon ngayon? Kung ito ang mangyari, of course, patungo sila sa bagay na yan, yan pa ang hindi nila nagagalaw. And yet, ang 40%, done na. Done. At ang sabi pa sa Project 2025 playbook nila, to amend the FLSA to encourage a nationwide communal day of worship, rest, page 589 of the Mandate for Leadership, Good Faith Media, Project 2025, page 589. Magkaroon ng communal day of worship, encourage a nationwide rest day. Mga kapatid ko, diyan nakikita na hinahadlagan ng kaaway ang pagpapala ng banal na Espiritu sa buong sanlibutan. Nagbibigay siya ng spurious, deceptive form of worship. Isang revival is transpire sa mga Christian denomination upang sila'y makabahagi na katulong niya na apulain ang bahang ibibigay ng Diyos that He would fill this earth with the knowledge of His glory. Yon ang gusto ng kaaway, mga kapatid ko. Again, ano ang ating kailangan? Going back to the flood-making project of God Himself, the Holy Spirit. Nakita ko ang isang article, gusto kong i-connect sa lahat ng bagay, kayo ay nalaman ninyong mga bagay, pero itong bagay na ito ay marahil ngayon nyo lang marinig. Okay? Na-check ko sa article ni Jerry Muscala, PhD. Siya isang doctorate sa exegesis at theology in the Old Testament, at din po siya ng ating Seventh-day Adventist Seminary in Andrews University, Jerry Muscala. At aking nakita diyan ang kapangyarihan ng Holy Spirit at kanyang tinawag iyan na the two seals, ang dalawang tanda. Dalawang tanda ng banal na Espiritu ang kanyang binabanggit diyan. Una, let's see here, the assurance of the Holy Spirit, the two seals. Ephesians 1:13-14 ang sabi diyan, nasa kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng iyong kaligtasan. Nasa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakad ng Espiritu Santo na ipinangako, na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa katutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa kapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Anong ibig sabihin yan? That is the first seal of the Holy Spirit. When you receive the truth in Christ Jesus, natatakan ka na. Isparagis, sabi sa Greek. Natatakan ka na. Kabilang ka na sa bayan ng Diyos, tatak ng banal na Espiritu. Nung marinig mo ang aral ng katotohanan, Ebanghelyo ng iyong kaligtasan, ikaw ay kanya na ang binabanggit diyan. Si Pablo, he is very high on those thoughts of the first seal. Corinthians chapter 1 verse 22 ang sabi diyan, nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. Ang pinakagarantiya na mayroon tayong mana sa langit. Pinakagarantiya na ikaw ay ligtas na sa langit ay ang banal na Espiritu ang kanyang tatak. Okay? Nang ibig sabihin dyan ay, ito ang deposito, garantiya na ikaw ay ligtas na, tatak ng banal na Espiritu, the first seal. Yung word dyan na deposit, it means that you are being purchased
At iyan ang pinaka-advance payment na meron kang account doon sa langit, yan ang banal na Espiritu. 5 verse 5 ng 2 Corinthians, ang sabi dyan, ngayon, ang gumagawa sa amin ng bagay ding ito ay ang Diyos na nagbibigay sa amin ng patotoo ng Espiritu. Mga minamahal ko, anong ibig kong sabihin dyan? Kayo, bawat isang tumanggap kay Jesus, don't ever lose your first seal. And that first seal is the gospel seal. When you receive Jesus Christ as your personal Savior, and you've gone through that water baptism through faith, Galatians 3:27, ibinihis mo na si Kristo. Acts 2:47, kasama ka na sa mga naligtas. Sapagkat sa mga nabautismuhan, dalampaltaya ka at nabautismuhan, ikaw ay ligtas na. Ayaw mo lang maniwala. Okay? May tatak ka na. Kung kaya't sa iyo, isip at puso, hinuhulman ka na. 5:17 ng Corinthians, sa bagong pagkatao. Yung dating mainita ng ulo, magiging pasensyoso na. Yung dating walang gana, ngayon ay inspired na. Yung dating ang bote ang kanyang dadala, ngayon ay Biblia na. Anong ibig kong sabihin mga kapatid ko? Hindi ba iyan ang ating transformation na ginagawa ng Holy Spirit sa atin bawat isa? And yet, ang bagay na yan mga kapatid ko, ay pwedeng mawala sa atin. Sa iyong mga panalangin na dininig ng Panginoon, sa iyong mga pagsaksi ng mga transformation ng mga tao, sa iyong isip at puso na nakababad kayo sa salita ng Diyos na may buhay na walang hanggan. John 6:63, John 5:10, sa kanyang salita, anong ibig kong sabihin diyan? Gumawa na ang Holy Spirit sa atin, bawat isa. And yet, marahil sa isang banda, because of pressure, because of stress, because of influence, and our own self-indolence, nawawala ang ating unang tatak. Kaya sabi diyan, 4:30 hanggang 32 ng Ephesians, the first seal comes with confirmation, we must confirm it. Okay? Sapagkat pwedeng mawala, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tiyatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Inyong tanggalin ang kapaitan, kagalitan, lahat ng makahalayan, kalasuan sa ating isip at puso. Let's live a pure, holy life through His grace because the Holy Spirit wants you to be so. Ang kanyang tubig na iyan, it refreshes you, it cleanses you, it invigorates you, it gives you life. Yan ang first seal mga kapatid ko. First seal. Maliwanag ang binanggit ng Biblia na nung tanggapin mo ang ebanghelyo ng katotohanan, tinatakan ka na ng Espiritu Santo. Past tense. You have that. Okay? Maniwala ka dyan. But you must confirm it by living according to God's Spirit. The next mga kapatid ko, mayroong second seal. And that is apocalyptic seal. Yan ba ay biblical? Okay, matamang inyong pangunawa. Revelation chapter 7, verse 2 at 3. Yung tinan ito. At nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw, nataglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkalubang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Yan ang sa panghuling panahon. Tatanggapin natin iyang tatak na iyan na galing sa banal na Espiritu. Okay? Iba iyan sa first seal, iba yan ang second seal, ibibigay pa ang second seal. Sapat ang second seal na iyan ay protection mo. Protection mo sa matinding kabagabagan na darating sa lupang ito. If you don't have the apocalyptic seal, you will never make it going through the 7 last plagues, seeing the dazzling brilliance and majesty of the face of Jesus Christ when He comes the second time. You will never make it through, mga kapatid ko. Kaya nga itong pangalang tatak na ito, this seal of God in contrast to the mark Greek charagma of the beast, magkaiba ang tatak ng halimaw at tanda ng Diyos. Ang tatak ng halimaw, charagma. Ang tanda ng banal na Espiritu, ispragis. Nang ibig sabihin niyan ay, yung charagma, yun yung etching or engraving or marking or stamp. Nang ibig sabihin, may pressure, may init, may authority. Pero ang tatak ng banal na Espiritu, it's a tender, loving care from the still small voice of the Holy Spirit na sa parampaltaya at pag-ibig lamang, doon kanya bibigyan ng tatak. Magkaiba ang bagay na iyan, mga kapatid ko. Kaya nga dito, they will be able to stand on the great day of Jesus coming, lahat ng may tatak ng second seal.
The seal of God shields God's people at the time of the outpouring of the divine judgment of condemnation. 7 last plagues. The Holy Spirit will pour upon His church His saving, transforming, and protecting power in these last days. Kaya nga, itong bagay na ito, mga kapatid ko, magkaiba ito. Unang seal, tatak, or tanda, ay nung tanggapin mo si Kristo. Nagsimula na mag-germinate ang isang bagong pagkatao sa iyo. Ang second seal naman, hindi ito isang another seal, kundi confirmation ito, garantiya ito, that you are well done. You are approved. You are qualified. At ikaw ay handa ng i-protect ng Holy Spirit amidst all troubles and plagues that will come in this world. Kaya ang dalawang ito, given at different times, these two seals are different but complementary. Only those who receive the first seal will receive the second one, ang sabi ni Jerry Muscala. The first seal indicates our redemptive surety now. The second one is our protection before the close of probation. Kaya nga, that is in connection with the flood mentioned in the book of Joel 2 verse 28. At mangyayari sa mga huling araw, that's the key word, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa ibabaw ng lahat ng laman. Sapagkat ang banal na espiritu, He will work in the world, those concerning the unbelievers. He will convict them of their sinfulness. He will teach them of all truth. He would prevent the calamities and tragedies to be outpoured upon them so that they have a chance to listen and to accept His truth. Yan ang ginagawa ng Holy Spirit ngayon sa mga unbelievers. And yet, sa mga believers naman, tayo, bawat isa, ang dami niyang ginagawa sa atin. Kino-comfort tayo, binibigyan ng mga spiritual gift, pinapalakas sa pag-ibig, inilulukok si Kristo sa ating mga puso. Kung may problema, He answers our prayers and so forth and so on. Mention it, and there's all the wonderful things the Holy Spirit is doing in your and my life. Count your blessings. Name them one by one. That's from the Holy Spirit. At the same time, mga kapatid ko, the Holy Spirit is flooding the church, ang Seventh-day Adventist Church. Alam kanyang ginagawa sa ating iglesia ngayon? Kanyang pinupuno sila ng pagkakaisa, that they may be one. John chapter 17, pag-ibig, John 13, 34 to 35, upang sila'y maging mga alagad ko, mag-ibigan kayo sa bawat isa. At pangatlo, mga kapatid ko, Acts 1 verse 8, Acts 5, 32, 29, ang sabi doon, kayo'y kanyang binigyan ng kapangyarihan upang sumaksi. Sumaksi, mga kapatid ko. Yan ang kanyang ginagawa sa kabuuan ng iglesia ngayon. Hindi nyo ba nakikita ang bagay na iyan? Na siya'y gumagawa sa lahat ng aspeto. Binabaha niya ang lahat ng tao sa buong mundo. Maging mga unbelievers, believers, at ang kanyang iglesia sa uling panahon ito, kanyang binabaha ng karunungan, biyaya ng banal na Espiritu. Mga kapatid ko, lots of things to say and yet we don't have much time. Ako'y magtatapos sa isang kwento. Life is Sketches of James White and Ellen J. White, 1880. Itong kwentong ito ay aking nabasa many years ago. Aking binalikan kagabi, aking chinek ang mga bagay-bagay, at ito pong ating illustration. Andito si Stephen Smith. Sa Batang Iglesia sa New York, Hampshire, doon siya miyembro. Si Stephen Smith ay naging Adventista. Noong panahon ng mga 1850s, siya'y Adventist na. And yet, ano ang kanyang ugali? Si Stephen Smith ay parang bundok na walang hamog at walang ulan, tuyo, tigang. Ang kanyang panaw sa iglesia ay ito'y madudurog lamang at mawawala. Ang kanyang pagtingin sa mga church members, palaging may puna, may technicalities, at siya ang kinatatakutan sa pagsamba. Sapat palagi siyang mayroong tanong, palaging mayroong personal na mga pag-uusig sa mga miyembro, pero siya'y nasa loob pa rin ng iglesia. Si Stephen Smith, mga kapatid ko, siya ang inyong makikita na isang old, grumpy, gloomy, old man. Itong si Stephen Smith. Walang pinagkaiba sa atin din, sarili. Mga pag-iwas sa gawain sa church, duda, takot, doktrina, pakikisama sa church, Stephen Smith, gawin din siya, mga kapatid ko. And yet, isang araw na narinig niya, dating si Eugene Farnsworth. Dating member sa iglesia, nag-aaral sa Andrews University, babalik siya sa church ng New Hampshire. Si Stephen Smith, matagal ng backslider. Umaatin lang siya sa church para pumuna at siya ay,
naging interesante lang sa mga activities. Pero on, off, on, off, on, off, yun ang kanya ugali. Bitter, broken na tao. At si Eugene Farnsworth, 2 linggo ang kanyang pangaral, isang revival. Nung malaman na parating si Stephen Smith, natakot ng lahat. Alam nila na sa bawat bagay, may puna siya. Alam niya na sisiraan niya ang presentation, sisiraan niya ang aral ng Adventist. Pero iba ng Stephen Smith ang nangyari. Sapagkat pagpasok niya sa church, 28 years ago, okay, bumalik siya, iba na si Stephen Smith. Maginoo, mahinahon, tahimik, at siya'y may kapayapaan sa kanyang puso, maging sa kanyang pagsasalita. Ano bang nangyari sa kanya? Okay? Ang nangyari ay, si Mrs. White, 28 years ago, siya'y binigyan ng sulat mismo, personal letter from Mrs. White. Yung sulat na iyon, hindi siya nanila kay Mrs. White, kinuha niya ang sulat, kanyang itinago doon sa kanyang trunk, storage room niya, at kanyang tinabunan ng maraming mattress at mga gamit niya sa bahay. Hindi niya binasa. And yet, 28 years had passed. Anong nangyari sa kanya? Nabasa niya ang Advent Herald, yung kanyang pangunawa ay nabubuksan, ang kanyang matamis ngumiti na asawa, si Matilde, ay palagi siyang pinapayuhan, aktibo siya sa church, nahihinog yung kanyang puso. Ang isipan niya may mayroong bagong liwanag. At nung makita niya ang suot ni Mrs. White, 28 years ago, ang payo sa kanya ay, Stephen Smith, I have seen that you are so bitter. You have lots of doubts and fear in our church. You must direct your mind to the church. Huwag kang matakot, huwag kang magdududa, ang kanyang ika. At dapat ay ikay magtapat sa iglesia, ito ang totoong church, ang ika ni Mrs. White. Hindi niya nabuksan, doon lamang niya nabuksan. And at that point of time, nabago ang kanyang diwa at isipan niya, umatin sa revival ni Eugene Farnsworth, at nung siya'y magtaas ng kamay, nakatingin ng lahat. Ang kanyang ika, ako'y matanda na. Matagal akong kaaway ng church sa pangaral at doktrina. Marami akong kasamaan ng loob sa iglesyang ito, ang kanyang ika. Pero ngayon, nakita ko ang paggawa ng Diyos sa akin. Hindi na ako pwedeng makapangaral sapat ako'y matanda na, pero sa lahat ng inyong puntahan, inyong banggitin ang bagay na ito, ang kanyang ika. Another rebel has surrendered to the Lord. Mga kapatid ko, walang puso't isip na hindi pwedeng pahinugin ng banal na spirito. What we need is to be open-minded and let that sweet, refreshing power of that flood that comes from the Holy Spirit would penetrate through your deepest and darkest chamber of your heart. Kaya nga, ito ang proyekto ng Diyos sa atin ngayon. Would you like to be part of this flood-making project of the Holy Spirit? That's my question. I hope God will bless you to take part as His spiritual contractor for this flood-making project in saving and transforming people for His glory. Happy Sabbath. God bless po.